So ngayon, pag-uusapan naman natin, isasabihin mo ba yung company name ng client mo or hindi na? So based on my experience, yung nagsisimula pa lang ako mag-outsource at sinasabi nila if anong company ba yan at may benefits ba yan like Pag-ibig, PhilHealth, etc. Ang sinasagot ko lang palagi is itong company na to is ito, sinasabi yung company ng client ko at ako ay isang editor niya. Sinasabi ko na kailangan ko kasi ng tulong dun sa mga pinapa-edit niya, kaya babayaran kita ng gantong price para ikaw ang gumawa ng kalahati ng workload ko. At sasabihin mo na ito yung salary range at kung okay naman sa kanya is magsisimula na kayo. So, meron naman mga employee kasi na mga kapag binigay mo yung company name, pwede nila kunin yung client na yun galing sa'yo. Pero sila lumapit dun sa client na yun, sabihin nila na ako ay isang ganito rin at nag-offer ako ng services na kagaya ni Franklin at may tendency na makukuha ni client yung employee ko. So, may mga instances na pwedeng mangyari yun pero wala pa ako nababalitaan na nangyari yun. Minsan meron na nangyari na ganun na yung employee is kinuusap yung client pero yung client is hindi kinuha dahil kumampi doon sa mismo employee niya aka doon sa middleman. So, ang masasabi ko lang dito is dependent sa'yo. Kapag may budget ka, ito ang pwede mong gawin. Gumawa ka ng sarili mong DTI. Makukuha mo lang sa DTI na pwede kang gumawa ng business name registered na name mo kahit anong name. Ako, pinangalan ko Frank Media at pwede kang gumawa ng sarili mong DTI para ipapakita mo kay employee mo na ito ay business ko, nagpo-provide kami ng mga services sa mga clients namin sa ibang bansa. Para mas lessen yung tendency na kunin ni employee yung client mo, is mag-provide ka ng DTI na sabihin mo na under contract sila, etc. etc. para mas maging mahigpit kayo at mas mukhang legit naman kayo. Pero wala naman nababalitaan sa akin na kinokontak nila yung sa client kasi syempre hindi naman lahat ng mga marurunong dyan ng mga employee is hindi nila kaya kunin yung client kasi first of all, mayroon pang yung negotiation skills, mayroon pa yung kung paano kumusap ng effectively na hindi nila alam na kayo lang ang makakaalam kung paano i-implement yung mga strategy para ma-close yung client. For sure, marami dyan mga employee na gustong kumuha ng client pero hindi nila kaya kasi wala silang skills kumuha ng client. So, there's different kind of skills para sa pagkuklose at sa paghahanap ng client. So, huwag kayo mag-alala kahit magpakilala ka pa na ikaw isang ganyan-ganyan na kailangan mo i-bawas yung workload mo or pwede ka magpakilala as assistant ng client mo at pwede mo ibigay sa kanila yung copy ng DTI mo na ikaw ay isang registered business na nagpo-provide kayo ng services sa mga clients all over the world. So, ayun yung mga ways para ipakilala yung sarili nyo doon sa employee nyo. Kapag nagtanong sila, ano bang company yan? Kapag tinanong pala nila kung may benefits like Pag-ibig, PhilHealth, sabihin nyo lang na wala. Kasi kapag mga employee kasi sa mga Pilipinas, kapag online at freelance, is hindi sila required na magbayad ng PhilHealth at ng kanilang Pag-ibig dahil sila ay magiging self-employed na. Hindi sila magiging employed na talaga actually kasi freelancer na sila eh. So pag-usapan naman natin is kailangan nyo bang sabihin sa employee nyo na nag-outsource kayo or isi-secret nyo na lang sa kanila? Ayun yung pag-uusapan natin sa next lesson.